Ayan, talo ka na yan. Miss Cathy Binag from Bisdak, Pilipinas. Bakit naisip nyo pong pumunta ngayon sa luksang rally dito sa Liwasang Bonifacio? Ano po ang nag-uudyok sa inyo? Kasi napakadelikado po yung mga isiniwalat nyo tungkol po sa First Family. Ako po again, parang nung lumabas ako sa edit ko, lumaban para malaman ko ng mga may dito po na hindi po dapat tayo na mga taong hindi tama ang pag-iisip dahil gumagamit po ng droga, nagpapaligiran po ng mga taong gumagamit ng droga, at saka po hindi po worth it, hindi karapat-dapat na mamuno dahil hindi po nakaranas ng paghihirap, but rather wala pong ginagawa kundi magnakaw sa kapan ng bayan. And ako, naniniwala ako na hindi ang si President Bongbong Marcos ang namuno sa ating halata naman po. Nakita niyo po sa ating work niya. Siya hindi niya alam kung ano yung nangyayari sa bansa natin. Kaya po ako pumunta dito kasi matagal ko na po talaga gusto pumunta. Naawa po ako kasi nakikita ko talaga ang mga lagi talagang lumalaban mula ng araw, walang pagkain, tapos na pinaglalaban po talaga ako kanina makakaputi sa nakakarami. Sorry, last 1 minute, just to mensahe na lang po ni Miss Cathy, last message para sa lahat. Pero kakalas na po tayo. Go! Ang mensahe ko, wag mo kayong ang mensahe ko po, wag mo kayong mapagod lumaban. Kasi hindi mo kayo mabibigo. Kasi tama mo yung pinaglalaban. And wag mo kayong matakot. Sila mo ang matakot sa atin. Kasi tayo po ang nagyuklok sa kanila kaya mo sila sa posisyon. Kung yung mga tao, nagbibigay sila ng ayuda, tanggapin nyo mo, isipin nyo lang na yung pera mo galing dito sa atin yan, sa kaban ng bayan yan, kahit nagyang kanila ng pangalan nila, wala tayong makialam, hindi ka ganyan. Huwag nilang angkinin ang hindi kanila. At saka sa mga politisya na walang bayag lumaban para sa tama, nakakahiya kayo sa station. Hindi kayo karapat sa tama. Maraming salamat po! Ngayon siya, Miss Cathy Binag, follow up na lang. Kasamahan niyo ba ng tuloy-tuloy ang taong bayan sa ganitong pagkakataon? Ayan. Salamat po, Miss Cathy Binag. Ayan po, maliwanag po ha. Na paninindigan ngayong gabing ito at imamulat ang taong bayan na ang ating Pangulo ay Pangag. Please welcome, Miss Cathy Binag! Magandang gabi, Maisa! Bilib naman ako sa inyo mula nung araw. Nandito kayo. Alam nyo, may mga paninindigan po kayo. Mabuhay po kayong lahat. Huwag po kayo mawawalan ng pag-asa. Basta tama ang ating pinaglalaban, mananalo po tayo. Hindi po kayo mabibigo kasi ang Diyos ang magbibigay ng daan para sa inyong para manalo kayo lahat. Diba? Tayo. Diba? So, it's my pleasure to be here. Nakakatuwa. May mga panahon na gusto kong puntahan lahat ng inyong rally. Pero alam niyo naman po, syempre, sabi nga na mag-ingat ako. Pero alam niyo po, sabi ko nga, kung eto yung magiging dahilan para maibuwis ko yung buhay ko, as long na alam natin na ang buhay natin ay sinurrender na natin sa Panginoon. Hindi na tayo matatakot dahil alam natin ito ay isang malaking bagay for us para sa mamamayang Pilipino. Wala na ho akong pakialam. Naumpisahan na ho natin ito, hindi na ho tayo titigil. Kasi alam natin, nagsasabi tayo na totoo, hindi tayo nagsisinungaling. Sabi ko nga, I have nothing to gain. Wala ho akong mapapala dito. Rather than telling the truth. Nagsasabi lang po tayo ng katotohanan dahil talaga naman ho, na ang hirap na pamunuan tayo ng mga addict. Alam niyo po yun? Ang hirap. Kasi kapag addict ka, hindi mo matayos ang pag-iisip mo. Kapag addict ka, hindi ka matinong, hindi ka matinong mag-isip. Diba? At ako, alam ko po, kasi personal experience ko ho yan. Kasi ang kuya ko ay naging addict. Ang naging kasama ko, naging addict. Naabot
Endorso po ako ng adik. Okay lang, sabihin na natin kung normal, regular na tao, normal na tao na hindi ka nakaupo sa gobyerno, gusto mong mag-addict, bahala ka sa buhay mo. Pero kapag ikaw ay nanungkulan sa gobyerno, kailangan natin ng isang mga leader na may paninindigan at talaga pong pinaglalaban tayo. Hindi po duwag at takot kasi wala na silang makukuhang pera. So wag mo kayong boboto ng mga politika na takot. Kasi takot sa presidente, takot sa Speaker of the House, kasi wala silang budget. Dapat sila nagsisilbi sa atin. Dapat sa atin sila takot kasi tayo naglagay sa kanila sa posisyon nila. Diba? Hindi eh. Dapat kaya tayo, wala tayong dapat katakutan. Kasi kayo ang naglagay sa posisyon nila. Ang sasarap nga ng buhay, ilan po tayo? Ilan ang population natin? 120 million, right? 120 million. Isipin nyo, kung 120 million na tao, binigyan ng tag-iisang milyon. That's 120 billion. Sana kahit pa paano gumaan yung buhay nyo. Magkano ang flood control project? 500 billion. My God! Diba? So yung 500 billion na yun, kung binigyan kayo ng tagpo 5 million pesos, bawat isang Pilipino, 5 million pesos, yung 500 billion na yun, lahat kayo, gumaan na yung buhay nyo. Pero anong ginawa nila? Ninakaw. Until now, hindi pinapansin. Alam niyo bakit? Kasi, never silang naghirap. Ang tao, kapag never naranasang maghirapan o maghirap, wala silang pakialam kasi hindi nila dinadaanan yung dinadaanan ng mahirap na Pilipino. Wala silang pakialam kundi punuin yung pulsa nila, busugin yung mga tiyan nila. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman yung ginagawa nila. Tingnan nyo naman yung mga nakaupo. Nakikita nyo how materialistic they are. Magkano lang ang sweldo ng congressman? 200! 100 plus. Sabi na 200,000. Uy, 200 Yung iba yan, 4 million ang relo. Ang sasakyan, magkano? May naka-AMG pa. Alam mo ba magkano AMG? Diba? 15 million. Dumaan siya ako siya. Naka-AMG kami, McLaren, Porsche, Ferrari, lahat. Alam mo yun, ang sarap ng buhay. Diba? Diba? Ang kakapal ng mukha. So ngayon, dyan sa Congress, ang hamon ko sa inyo, kung talagang for the people kayo, dapat po, ipaglaban ninyo kung ano yung tama. Hindi po kung ano ang tama sa bulsa ninyo. Dahil naduduwag kayo na wala kayong budget. Bakit ho? Tumakbo po ba kayo para magkapera? Diba? Tumakbo po ba kayo kasi gusto nyong kumita? O tumakbo talaga kayo katulad ng mga pangako ninyo na para pagsilbihan ang mamamayang Pilipino? Sa mga constituent ng bawat kongresista, ang tawag ko po sa inyo, puntahan nyo, mag-rally ho kayo dun sa mismo bahay or whatever kung saan sila nakatira, ipaglaban nila kayo. Huwag silang duwag. Wala silang mga payag. Nakakahiya. Yung iba nga teacher pa dati or whatever. Pero tingnan nyo ngayon, wala mga paninindigan. Ang pinaninindigan nila, naduduwag sila na malaman na nakinabang sila. Wala kayong bayag! 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 Tingnan nyo ho, ako babae. Hindi ako politika. Hindi ako politician. Hindi ako vlogger. Wala ho akong kinikita dito. Pero lumalaban ako. Eto mga nakaupo. Nakikinabang. Sumisweldo sa kapal ng bayan. Nung tumatakbo, nangangako ng lahat na halos sa Bisaya pa, hinahalikan ang lupot nyo, kulang lang tilaan yung mga kalyo nyo sa paa. Mag-split MCO sa bahin. Mukha kayong bayag! Mukha kayong bayag! Mukha kayong bayag! Hindi, pangit nga yun eh. Tama, no? At saka diba, nakita nyo ba, yung mga nagsasalita, hindi ako lawyer, pero pag pinanood nyo as an outsider, nakakahiya. Parang hindi na mga politician kung magsalita, napaka-bully. Gawain ng mga adik na brat, na bully, na nanghaharas. Hindi nyo ba nahihalata?
kanila is yung mga taong nagmahal sa kanila, naging kaibigan nila, pero anong ginawa nila? Tama, di ba, manggagamit? Manggagamit! 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 Walang utang na loob. Tama! Diba? Napakawalang utang na loob. Hindi, alam nyo, hindi ho sila magwawagi kasi hindi sila sanay maghirap. Tingnan niyo po kayo, kahit umuulan nandito, sila ba pupunta sila dito? Hindi! Diba? O kaya magrarally? O, sabihin nyo na, pag binigyan kayo ng ayuda, tanggapin nyo kasi sa inyo yun, pera nyo yun. Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Grabe, ang sarap ng buhay. Lalaki ng properties. Ayan nyo, marami pang lalabas. Mabubuking. Kaya alam nyo, huwag kayong mawala ng pag-asa na akala nyo ang tagal, bakit di pa nangyayari. Kasi sa totoo lang, sabi nga, di ba ang Diyos mapagpatawad? Diba? Ayun po, may paraan din ang Diyos para mabigyan nila, magkaroon sila ng realization to change. Hopefully, makapagbago. Sa paano pong paraan? Sa paraan po na binigyan, katulad nga, nabubuking yung mga kanilang pagkakamali, di ba? Nabubuking yung kanila, nilalantad sa madlang tao, saka, pasensya na hindi ako masyadong straight, masyadong malalim magtagal, medyo ano, pasensya na ho. So, di ba, parang hindi pinababayaan ng Diyos, na hindi ninyo makita ang mga maling ginagawa nila. So, binubuking yung mga kapalpakan nila, ang pagnanakaw, at pinapayana sila. Para ma-realize na, naku, napapayana ako. Naku, kawawa naman ang pamilya ko at mga magiging apo ko. Ang iiwan kong legacy is kahihiyan kasi nagnanakaw ako at gumagawa ako ng kamalian. Pero, pag hindi pa rin sila nagbago, yun na, mararanasan na nila ang latigo ng Panginoon. Diyos ang sisingil. Kakampi natin ang Diyos. Kakampi natin ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. God is Maraming salamat po!